Paalam-alam ang halos kalahati ng mga botante sa BARM sa magaganap na parliamentary elections sa kanilang lugar sa susunod na taon. Kaya ang COMELEC may ikinakasang voter education. Magbabalita si Mon Gualvez. Tuwing eleksyon, walang mintis daw kung bumoto ang tinderang si Laila sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Pero hindi raw alam ni Laila na makasaysayan pa lang susunod na botohan sa kanilang rehiyon dahil sa kauna-unahang parliament election. Wala akong alam sa parliament eh. Kasi ang nagtitinda lang ako, hindi ako masyadong COMELEC na mismo ang nagsabi nasa 54% lamang ng mga botante rito sa BARM ang may alam sa mangyayaring parliamentary elections ayon sa isang pag-aaral. Bagay na nakahanda raw tugunan ng ahensya para mas palawak pa ang kaalaman ng mga taga rito. Bukod sa mga uupo sa LGU, boboto rin ang mga taga-Bangsamoro ng mauupo sa kanilang parliament. Ito ang kanilang bersyon ng Kongreso na siyang gagawa ng mga batas para sa Bangsamoro Region. Pero higit sa lahat, pipili rin sila sa unang pagkakataon ng mga mananalo sa parliament ng Bangsamoro Chief Minister na mamamahala sa buong rehiyon. Kaya simula Disyembre, magsasagawa ng roadshow ang COMELEC para sa voter education sa BARM. Sa huling bilang, 13 nang naghain ng COC para sa Parliament District Representative. Ayon sa Bangsamoro Organic Law o BOL, 80 dapat ang posisyong kailangan punan sa Parliament. Pero dahil 7 distrito ang nasa sulong na hindi nakabilang sa BARM, 73 na lamang ang pagbobotohan. Regardless as to whether it's only 73 and not 80. Hanggat wala namang batas na nagsasabing dapat ay ganito o ganyan, itutuloy po namin ang halalan. Sabi rin ng ilang nais tumakbong political party sa rehiyon, overdue na raw ang parliament election na dapat ay noong 2022 pa base sa BOL. Dapat talaga yung maging mandato ng lahat ng upo sa parliament, dapat manggaling na sa tao, not by virtue of appointment. So, kumbaga, dapat itayo na natin bilang Bangsamoro yung dignity natin to rule ourselves. Kahit ang dating tagapagsalita ng MILF na si Id Cabalu, hindi sang-ayon sakaling ma-extend pa ang pamumuno ng Bangsamoro Transition Authority. You know, our people had been deprived of the services that they deserve. This time around, billions ang tinatanggap natin na pera mula sa national government. Wala tayong nakikitang konkretong resulta. Nadiskubre naman ng COMELEC na aabot sa halos 1 milyon ang may double o multiple voter registration sa buong bansa. Bagamat papayagan pa rin naman silang bumoto sa isang ititirang account na katakdang imbestigahan at kasuhan ng mga sangkot, posible silang maparusahan ng hanggang 2 taong pagkakakulong. Ako si Mon Gualvez para sa 1PH.